Tips kung paano makuha ang atensyon ng isang afam. First is, sa simula pa lang guys, maging honest na tayo. Maging honest tayo sa kanila, huwag tayo magsinungaling, huwag tayong gumawa ng kwento na alam na natin hindi totoo. Like for example, sinabi mo sa kanya na ikaw ay single, but before ikaw ay kinasal na, ikaw ay may anak na sa dati mong asawa. Maging honest tayo guys kasi yan yung gusto ng mga afam, yung pagiging honest natin. Huwag tayong magsinungaling sa kanila kasi huwag tayong gumawa ng kwento na alam naman natin napaka-perfect natin na kahit hindi naman. Kailangan natin sabihin sa kanila yung totoo. Kailangan natin magpakatotoo sa kanila. Kasi mas gusto yan ng afam, yung nagiging totoo tayo sa kanila, hindi tayo nagsisinungaling. Kasi nakaka-turn off or nato-turn off sila sa atin kapag tayo ay nagsisinungaling. So, mas mahalaga yung maging honest na lang tayo. Kung hindi man tayo nila tanggapin, mas okay lang. Okay na hindi tayo tanggapin, at least naging totoo tayo sa kanila. Second is, ayusin natin yung communication natin. Guys, alam naman nila na hindi naman natin first language ang English. So, naunawaan nila kahit yung English natin is balubaluktot pa yan, hindi maayos, mali-mali ang grammar, okay lang yan, naunawaan nila yan. Ang mahalaga guys, sinusubukan natin makapag-communicate sa kanila. Kasi sabi nga nila, communication is key. So, kung wala tayong communication sa kanila, hindi mag-work yung gusto natin na relationship sa kanila. So, kailangan natin guys, makipag-communicate. Gawin natin yung best natin. Guys, andyan naman si Google, andyan si YouTube. Kaya natin yung matutunan. Third is, i-clarify mo if same ba yung intention yung dalawa. Like for example, gusto niya din ba ng serious relationship? Or friends? Or gusto na lang niya may kausap? Sa umpisa pa lang guys, kailangan nating tanungin na din sila kung ano ba yung gusto nila. Kung gusto ba nila ng kausap lang or ng kaibigan. Dapat alam na natin yan sa umpisa pa lang. Kasi guys, hindi po madali or sayang lang yung time and effort ninyo kung nagipag-usap lang kayo dun sa AFAM na hindi naman ninyo alam kung anong intention sa inyo. Kasi guys, may mga AFAM kasi na naghahanap ng mga long-term relationship. Yung iba naman gusto lang may kausap kasi naboboard sa buhay. Yung iba naman friendship lang ang gusto. So dapat sa umpisa pa lang, kailangan natin i-clarify kung ano ba yung intention nila or kung ano ba yung gusto nila at hinahanap nila kung bakit sila nasa dating site. Next is respect their culture. We all know that guys, we have different culture. So much better if mag-share tayo sa kanila ng culture natin and mag-share din sila ng culture nila sa atin. Vice versa. So dito pa lang, may intindihan or makikilala natin sila. So mas maganda guys, so maging open tayo sa kanila, maging open-minded din tayo dun sa mga culture nila at sa culture natin. So, kailangan guys, pag-usapan natin siya. So, hindi na, in the future, hindi natin siya magiging problema. Dapat pag-usapan yung mga culture at dapat irespeto natin yung culture nila. Vice versa, kailangan i-respect din nila yung culture natin. Next is, iwasan ang pagiging gold digger. Alam naman natin guys, kahit sa Pilipinas, sinasabihan nila tayo na kaya yan nagka-afam kasi gusto niyang umangat sa buhay. Guys, hindi ganon. Guys, unahan ko lang kayo, hindi lahat ng afam ay mayaman. Hindi lahat ng afam ay mapagbigay. So guys, kung kayo po ay nasa first stage pa lang or first level, first talk or first meet nyo pa lang sa online dating app, huwag na huwag po kayong hihingi ng kahit ano sa kanila. Dahil yan po ay ayaw na ayaw nila na isang katangian ng Pilipina. So guys, kung gusto nyo talaga na mag-work yung relationship ninyo sa kanila, huwag na huwag po kayong ihingi ng kahit ano. Guys, sila naman po ay kusang nagbibigay kung gusto nila at kung alam nila na ikaw ay mapagkakatiwalaan at alam nilang hindi ka basta babae na alam nila na hingi lang ng hingi sa kanila, bibigay sila at bibigay kung gusto nila. Next is take care of yourself. Guys, for example, yung afam ninyo is nagplanong bisitahin ka sa Pilipinas. Guys, ayusin naman natin yung ating pananamit. Imagine, nagbayad sila ng pagkamahal-mahal sa ticket, makita ka lang. Tapos makikita ka nila, gusgusin. Guys, make an effort naman. Deserve nilang mag-effort ka. Deserve nilang makita ka na maayos na maganda ka. So, kailangan natin mag-effort sa ating pananamit, sa lahat ng ayos na sa katawan. Kailangan maging maayos at presentable ka. Huwag ka naman pumunta magpakita sa kanya sa airport na isihan niyang binisita kanya sa Pilipinas. Kasi guys, unang kita nyo, mag-effort ka naman. Ayusin mo naman yung looks mo, ayusin yung pananamit mo. Huwag ka naman maging
mukhang basahan sa mata nila. So kapag guys, ganyan ka, hindi ka nag-aayos, may kita ka nilang ganyan, pangit ng damit mo, wala ka sa maayos na kalagayan, hindi na yan babalik, baka iwanan ka na niyan. So kailangan take care of yourself. Be yourself. Love yourself. Last is, huwag magmadali. Hindi minamadali ang love. Kasi ang love, it takes process. Hindi yan basta nakausap mo ngayon, kayo na ngayon. May pagdadaanan pa kayo, may pag-uusap pa. Kailangan nyo munang kilalanin ang isa't isa bago kayo mag-move doon sa serious relationship. Always remember, if you're meant to each other, at the end, kayo at kayo talaga, walang makakapaghiwalay sa inyo. So, kailangan lang natin mag-effort, maghintay kung ano ba yung maging overcome ng ating pag-uusap o kung ano ba yung maging overcome ng ating relationship. That's it for today, guys. I hope you learned something new about online dating tips from me. Don't forget to subscribe and support my YouTube channel, Pinay Connection. God bless you all, guys. Bye-bye!